Jan. Ayos ka lang dyan? Ayos lang ako. Ito lang ako sa tabi-tabi. Na makiroon ng kalabaw. Jan, seryosong katanungan to ha. Oh, O, bilang isang driver ni Ruel of Malalag, ilang buwan ka na nga sa kanya? sandali, hinihingal pa ako. 5 months? 5 months na? 6 months. 5 or 6 Di ba? Simula ng ano? Simula ng, ano ba lang yan? March. January, March. March na. Hindi na, ano, nasa April. June, July. Mag-isang taon na? Wala. Wala pa. Siguro mga Pitong buwan. September. Parang October ako nagsimula. Yan. Anong nabago dyan sa buhay mo? Ay, unang-una nabago sa buhay ko, no. Actually, wala naman nagbabago sa buhay ko. Nandiyan pa rin yung ating nandiyan pa rin yung buhay ko. Nandiyan pa rin nagbabago. Ang nagbago lang sa akin yung marami kong basher. Oh, 'di ba diyan ikaw ay isang driver din ni Kuya Bal? Paano ka napunta kay Ruel? Unang-una, nung ako'y nag-umanyo kay Kuya Bal, kay Tignan, ano talaga, ramdam ko talaga, no, na wala akong revenue. Tapos, isip ko kung saan ako kukuha ng pang-upa ko. No? At kaya nagpaalam ako kay Kuya Bal. Kuya Bal, pwede ba akong sama kay Ruel kahit pagsamantala lang muna. Sabi ni Kuya Bal, unang-una kasi atid na pinalaman ko. Atid na. Pwede po ba ako sama kay Ruel? Para karoon ako sana ng kahit kung pinaribing mo. Sinabi naman atid na, sige, mas maganda yan kasi tulad yan, nangupahan ka, saan ko kukuha ng pambayad mo. So, medyo natuwa ako. Sinabi atid na. Tapos, nagpaalam ko Kuya Bal, hapon Kaya, natuwa rin si Kuya Bal na nagpaalam ko sa kanya. Sige, para paano naman na kanon ko ng revenue kasi dito, wala ka talagang revenue eh. Wala ka talagang, siyempre nag-uupa ka. Saan ko kukuha ng pambayad. So, salamat Kuya Bal. Yan, kinabukasan noon, unti-unti na ako sama kay Ruel. So yun, naging hanggang sa Hanggang ngayon. naging naging driver niya. Yun. Yun. Hanggang ngayon. Oh, at least nagpaalam ka ng maayos kina Kuya Bal at Ida. Ayoko naman gano'n na hindi nagpaalam basta-basta. Sabi nga ng iba na sinasabi sa akin, umalis daw ako sa kay Kuya Bal sa Kalingap. Hindi ako nagpaalam. Samantalang Kalingap pa rin yung pinuntahan ko kay Ruel. Hindi naman ako umalis. Kumbaga, pero nung naging driver ka ni Ruel, nasa lighthouse ka pa or nasa labas ka na that time? Or nasa labas, labas na ako noon. Hindi, kasama ka na ni Kuya Andy, di ba? Oo. Sa landing pad. Kasi nung itumulbar na ni Kuya Bal sa landing pad, yung bahay niya. Oo. So, lumipat na ako doon kay Catherine. Okay. Mga ilang buwan na. So, siguro mga 2 months na. So, nag-isip na ako kung saan ako kukuha ng pambayad. So, yun pong hindi nanawaan ng ating mga viewers ng iba na wala tayong revenue. So, pinangupahan pa ako. So ngayon dyan kasi syempre controversial ngayon yung motor na binigay ni Kuya Bal sa'yo. Sabi ng iba hindi naman daw nagagamit kasi syempre nakafocus ka sa sasakyan, di ba, may sasakyan na ginagamit. So yung motor na binigay sa'yo ni Kuya Bal parang hindi masyadong nagagamit in scouting kasi nakafocus ka na sa sasakyan. So anong masasabi mo doon sa nung una sa landing pad ako, kahit na ang sliding pad pa ako, gamit na gamit yan kasi araw-araw kami nag-scout, punta dito sa malayo, nakabot mga kami ng Tabugo, Santa Elena, gamit na gamit yung ating motor na yan. Kaya nabang ako sa motor ko na yung gamit na gamit, kumbaga kasi tulad din ng tao, mapagod din. Yan. So kailangan ito yung pahinga. Yan. So ngayon okay na, wala nang So ngayon na nandito ka na sa official na talaga, Official ka na
at nasabak na sa grupo ni Rowel. So, if ever may halimbawa, magsabi si Rowel na, Kuya Jan, hindi ko na kailangan ng driver. Anong magiging plan mo? Ay, siyempre kung ano yung ano, no, kung ano yung sinabi ni Halimbawa lang ha. Oh. Darating taga sa time ng gano'n. Oh, halimbawa lang Darating sasabihin yun. ni Kasi, Rowel na ay, gano'n. expected naman eh. Expected naman na darating sa time ng gano'n. Ang ano ko diyan, no, siyempre, ang sinabi ni Kuya Bal, may mga kita naman kayo, may mga views naman kayo. Sana tuloy-tuloy, no, ating sana mabot tayo ng 100k, no? O kaya kahit hindi naman 100k, basta Views. ang views natin ay okay, no? Nakakatulong tayo sa ating mga kababayan, lalo na sa aming lugar, sa Negros Occidental, ano? At marami talagang nangailangan doon sa amin. Kaya plano ko rin sa amin na kung meron namang kita na malaki-laki, no? Makapagbigay man tayo doon sa aming lugar. Yun ang plano ko. So, may plano ka pa rin talaga na mag-charity sa sarili mong Yes, lugar. yes. So, ngayon, dyan, dito tayo sa daily, no? Sa araw-araw niyong ginagawa bilang isang driver ni Rowel, hindi ka ba nahihirapan or ano ba na? Yung schedule nyo? Sa nahirapan, hindi naman, no? Kasi unlike sa trabaho ko una, no? Kasi kinukumpara ko yung trabaho ko una kaysa ngayon eh. Di ba? Ang trabaho ko nung araw, umahawak ako ng kuryente. Umahawak ako ng live, araw-araw yon. Dito pa lang sa Cavite, sa Manila, araw-araw live. Live wire yun, hinahawakan ko. So almost 20 kV volts ang aking hinahawakan araw-araw. So napakadelikado, no? Napakadelikado sa ikumpara sa trabaho ko ngayon. At sa Saudi din, electrical din ang trabaho ko. So napakadelikado pa rin. Kuryente pa rin, ano? So kinukumpara ko 'yon ang trabaho ko sa ngayon, no? Sa sweldo medyo okay ngayon. Ngayon. Kasi trabaho ko ngayon Kaysa noon. Kasi noon nahirap ang trabaho ko na kumikita lang ako ng maliit, tapos buhay ang nakataya sa akin, na ikumpara sa ngayon na pag-aranjalan ako, nakatulong ako sa Maglangga, kung saan si Ruel, andun ako, yan, kailangan ni Ruel. Yun naman pag umaniho naman, hindi naman, ang ano naman, minsan, nakakaramdam din ng pagod, siyempre, tao lang tayo. Pero, kung ikumpara natin sa trabaho natin dati, mas, mas okay ako ngayon. So, ito naman, medyo malalim to na katanungan. Gaya nga ng sinasabi ng iba, pumasok tayo sa Kalingap as a charity vlogger, no? So ano ba ang magiging bilang isang driver at charity vlogger, paano mo i-handle 'yun? So may pagkakataon tayo na magkaroon tayo ng may tutulungan tayo. Tutulong tayo. Tayo pinasok natin tong charity vlogger eh. So sa pagdadrive naman, nandiyan pa rin tayo, no? Pero pag maganda tayo pagkakataon na mag-charity tayo. So, balance. Balance. Bilang isang driver, kung may chance na mag-charity, syempre pupunta kayo sa isang lugar nila Rowel. So, kung pupunta ka sa isang lugar, isang barangay, naghahanap ka din ng matutulungan doon na area. Tulad yung habang nag-vlog si Rowel, no? Kasi siyempre, hindi naman tayo pwede mag-behind the scene, ano? Ang ginagawa ko dyan, para magkaroon kami ng content, na hindi lang kami sumasama kay Ruel na, kumbaga, paganahin din natin ang kunting utak natin na, halimbawa, yung mga gulay dyan, di ba, yun, yung mga prutas, kakasapin ko yung may-ari, yan, tatay, bilhin ko yun, bilhin ko ganito, tapos, yan, tulad na saging, bilhin ko muna yun, okay, bigyan ka ng 400. Siyempre, tuntua na yung doon, yung may-ari. Sige, ako magtataga. Sige tayo, ako magtataga, pero konti din ako. Diba? So kasi, kasi ikaw yung nakascout kay Nanay Lilia, di ba? Nanay Lilia, oo. So, yun po, medyo malayo ang lugar na yun, at syempre, habang nagmamaniho, kasama na ang pagcha-charity din doon. Naghahanap din ng matutulungan. Mahigit sang oras ang biyahe. Biyahe kanila Nanay Lilia. So, nakahirap, So, Jan, ito ang ano ang magiging advice mo sa gustong pasukin ang charity vlogger? Kung gusto niyo na pasukin ang charity vlogger, sa mga advice ko lang dyan,
ako dumaan din ako sa maliit na sa views. Kahit mga ganun, maliit ang views namin. Maliit ang views ko. Kahit paano, umuusad. Kahit paano, nagkakaroon tayo ng views, nagkakaroon tayo ng video. No? At hindi natin pwede sabihin na konti lang views natin, di ba? At least nakikita naman nila yan kung magkano yung ating sinasahod buwan-buwan. Yan, sa ating views. Kaya, ma-advise ko lang sa, sa mga bago pa lang, tulad nila ni si Rex, nila ni Rachel TV, mga bago pa lang dito sa Kalingap, at mga charity vlogger. Tuloy lang kasi para saan pat pupunta rin yan doon sa si Kuya Bal, di ba? Nagtsaga si Kuya Bal ng ilang years, 20 years, 25 years I think. Yan. Mahigit 20 years. Mahigit 20 years. Nagtsaga si Kuya Bal mula sa Facebook hanggang sa naging successful siya. So, yun din ang ating yun din aking susundan na yapak ni Kuya Bal, Yun ang aking yung araw-araw kong iniisip eh. Parang si Kuya Bal yung inspirasyon mo. Oo, inspirasyon ito talaga. Diba ko lang sa iba, siguro sa lahat na mapapasok dito, si Kuya Bal talaga ang inspirasyon mo. Yan. Kaya yun, laban lang tayo. Huwag tayo sumuko. So, ano ang magiging mensahe mo kay Rowel of Malalag? Ay, yung una ang mensahe ko kay ay Dudong Rowel, Salamat Dong dahil nagtiwala ka sa akin, bilang ako yung staff, asahan mo, nandito lang kami mga staff mo, lalo ako kahit sa ano sabihin mo. Tayo, nandiyan pa rin ako, minsan naman kasi wala din ako kasi nga siyempre kailangan natin umuwi ng kasi ng ating kapatid, nanay. Kasi nanay ko punta din sa Cavite. So next week, Yan. So wala naman ako mga ilang araw. Kaya ilan dong, laban na tayo. Maraming salamat dong at nagtiwala sa akin, kay Rachel, kay Langga. Salamat sa pagtitiwala nila. Siyempre sa ating mga kasamahan, Yan. Kay Kuya Bal naman, ang ating ama, founder, idolo, lahat na. Ano ang magiging mensahe? Unang-una nagpasalamat ako kay God dahil binigyan si Kuya Bal ng ganong posisyon, pinalawak niya at pinakalat niya sa buwan ng Bicol, Hindi lang sa Bicol, sa buong akulan ng Pilipinas. Isang charity ng Kalingap, charity vlogger. So, yun din Kuya Bal, salamat dahil sa iyo, ikaw yung inspirasyon ko. At siyempre kaya Tigna, at salamat din. Siyempre ko Kuya Bal na nasa mabuti ka palagi. Yan, salamat. Nandiyan ka, dito lang kami, mga kasamahan mo, mga Team Kalingap. Salamat po Kuya Bal, and God bless you always. Ingat sa iyong kalusugan lang. Yan. So salamat John Rivera, ang staff, isa sa mga staff ni Rowel of Malalag, driver. Yan. Salamat John sa oras mo. Suportahan natin mga Kalingap sa Rex Vlog, at siyempre sa hindi pa para subscribe kay Ria Olarte, suportahan din natin mga Kalingap. Sa mga Kalangga dyan, hindi pa nakasupport dyan, lalo sa Team Kalingap dyan, kay Kuya Bal, siyempre. Suportahan natin mga Kalingap. At siyempre sa aking channel, John Rivera Official po mga Kalingap. Thank you so much po, and God bless you all. Bye-bye.